times 18 months times the number of... Sorry. Ayun. Computed basic monthly sige, pension. ulitin mo yun, Lance. Kasi Computed bumaba yung basic mic. monthly pension times 18 months. Yun po yung lump sum na ibabayad natin right away upon separation. And monthly pension at age 60. Ayun. Okay. Yung isa naman, Bo? Yes, para naman po sa burial benefits, meron po tayong dalawang classification ng members, yung mga uniformed personnel ng PNP at AFP. They'll be received yung po nila makakakuha ng 10,000 na burial benefit. And then para po naman sa ating mga active members, na wag naman sana na pumana while in active service, at sa ating mga retirees, makakakuha rin po sila ng 20,000 na burial benefit. So again, ang mga requirements po, pag po yung spouse ang claimant, they just have to present yung marriage contract and then death certificate, and of course, two valid birth certificate ng nung magki-claim. Nung claimant. And two valid. Ikaw nagtanong nun. And then kung anak naman po, kailangan po anak or kapatid or magulang, they just have to present yung funeral expenses. Yung receipt po. No? Ang original receipt po ay kailangan ipresenta sa GSIS. Kung kanino po nakapangalan ng resibo, doon po namin ipapangalan yung check kung hindi yung spouse ang claimant. And again, kung other than the spouse po ang claimant natin, still required po yung two valid IDs. And birth certificate. And birth certificate also. Okay. So, from the funeral benefit, makakakuha din sila ng survivorship pension, para dun sa spouse at doon sa kanilang qualified dependents na hanggang 5. 50% goes to the spouse at yung tahati yung 5 mga age of minority na 10%. anak na tigti 10%, at kung mentally incapacitated or differently or disabled ay lifetime yung pension na matatanggap. Automatic po ba, may additional question lang ako, naisip ko lang, automatic ba na 50% lang ang ibibigay sa children kung ang spouse wala na rin? Kung halimbawa anak na lang yung mga naiwan, naulila ang mga bata, 50% pa rin ang mapupunta? 50% kung wala ng spouse. Initial payment namin, binabayaran natin kasi yung kung died in the service, dalawang klase yung survivorship pension natin. Meron yung transfer of pension, meron yung survivorship pension. Usually, yung mga transfer of pension natin, yung old age pensioner natin na namatay na, automatic yung transfer of pension. Usually, bibihira yung may mga dependents children dyan. So, ang sinasabi ko ngayon, yung tinatanong mo, Bu, ay para dun sa mga died in the service na nag-aabil ng survivorship pension. So, kung wala ng surviving spouse, yung 50%, kasi binabayaran natin yan ng cash payment pag may 15 years. So malawak yung pag-uusapan natin dyan sa community. Medyo marami. One full episode uli. Babalik ka, ibig sabihin, Lance, para i-explain mo. Medyo i-detail ko yung medyo matagal. Okay. Kasi iba yung less than 15 years, iba pa yung marami more than pa palang 15 mga years. Iba pa yung namatay sa serbisyo, na hindi pa naging retiree natin or hindi pa nagki-claim, iba pa yung died out of the service na hindi pa nabayaran ng GSIS retirement or benefit. Okay. Yung iba't ibang senaryo natin. Iba-ibang senaryo. Babalik ka para explain. At syempre, dadagdagan ko, yung tungkol dun sa survivorship pension, kasi alam mo naman kaming mga single, so wala kaming beneficiary. So dun sa bagong amendment, isa pa rin sa amendments na pinapasok dun sa ating charter ay yung mga single na wala pang 50 years old ay pwede na silang mag-designate ng kanilang beneficiary. Para naman kung halimbawa, unfortunately, ay may maiwan, yun naman yung magkakaroon ng benepisyo. Okay. So, sige. Talagang one time, magandang rin yan, pag-usapan yung mga pinupropose nating amendments para yung ating charter ay talagang mas responsive sa ating mga stakeholders at maging member-friendly. Yes. Wika nga. Okay. So, para po sa aming mga miyembro, Lance, kung may mga tanong sila, saan sila pwedeng magtanong? Saan kanila pwedeng habulin? Okay, ang inyo po lingkod ay Division Chief ng NCR Department 1. You can reach me at telephone number 976-4697. Okay. Nulit ko po, 976-4697. Pero sa dami ho na nagtatanong sa akin,
pagpasensya nyo kung di agad kayo makakontak. Pero meron din po kaming call Call center. center, oo. Yung 847-4747. I-accommodate naman po kayo doon. Makakakontak po kayo doon. Okay. So, any question, query po na nakakagulo sa isip nyo dahil po sa diniscuss namin ngayon, pwede nyo po akong kontakin para i-clarify lahat yun. Okay, so Miss Lani, baka meron ka mga parting words, mga reminders sa ating mga miyembro para makuha nila ang full benefits ng mga ino-offer natin. Okay, siguro yung pwede ko lang last message ko kasi usually ito yung maraming question na pag more than 35 years in the government service, sinasabi nila 90%, maximum 90% ng benefit yung makukuha. So lagi po natin tatandaan, kinocompute po namin yung basic monthly pension na binabayad namin sa isang miyembro base po sa last 3 years. Gusto ko lang pong ulit-ulitin nyo na kasi po nagkakaroon ng misinterpretation na ang binibase lang po namin ay yung latest salary. Last 3 years po yung kinocompute namin. And then, average po noon, yung po ay minumultiply pa natin sa number of years in the government service. Okay? Okay. On that note, magpapasalamat po kami kay Miss Lani Calida, Division Chief 3 ng NCR Department 1. At talagang napaka-informative ng ng gabi ngayon, dahil ang dami nating na-cover. At yan ay dahil sa magandang pagpapaliwanag ni Lani. At si Lani po, kung minsan makikita ninyo yan, nandyan din sa ating lobby, umiikot-ikot din. Although sinasabi niya nasa backline daw siya. Pero kasi siya yung hinahanap talaga ng ating mga miyembro. So please stay tuned for some important reminders sa pagbabalik ng GSIS Members Hour. Huwag po kayong aalis. Tapos na naman po ang aming episode ngayong gabi. Muli, gusto po naming pasalamatan si Ms. Lani Calida para po sa pagsagot sa mga katanungan ng aming mga miyembro. Maraming salamat din po sa aming mga viewers na talaga namang regular na tumututok dito sa GSIS Members Hour tuwing Biyernes. Sa ngalan po ni Manager Bo Sanchez, ako po si Marge Horillo. Magkita po tayo sa susunod na Biyernes dito lang sa GSIS Members Hour. God bless and have a happy weekend!